Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tuloy-tuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ni Kuting at former President Rodrigo Roa Duterte. Imbis na humupa ang bagyong kinakasangkutan nitong pangkasalukuyang leader na si Kuting at ng dating leader ng bansa ni CPRRD ay tila ba mas umiinit pa rin at wala silang sawang magbardagulan. Wala din namang magawa ang mga dating presidente na sina former President Gloria Macapagal Arroyo at former President Joseph Estrada. Tila ba naging palamuti lang sila nang pinatawag sila sa Malacanang upang pakalmahin ang dalawa, pero wala pa ring silbi. Wala na ata talagang makakapigil pa sa dalawang ito. Sana wag umabot ang away ng dalawang ito sa tinatawag natin na civil war. Umayos ka na kasi Kuting at hinto mo na ang pagpupulburon at umaksyon ka bilang isang leader at huwag magtago sa palda ng asawa mong ahas na kampon ni Satanas. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, "We all the Filipinos, we don't want to change of democracy law or constitution. We all Filipinos will care and respect our democracy law and stop this charter change for people initiative so no more misunderstandings and no more miscommunications." Sabi din naman ng isang netizen, "Yes, that is a good decision for the executive high position to have a meeting for the good of our country, Philippines. Good decision to our Senator Greg Hunasan. They have to care and protect our democracy law, the Constitution, the supreme law of the land. Follow the rule of law. Everyone must follow the law. Praying, may the guidance of the assistance of our God's Almighty Father be upon us all abundantly, and we all the Filipino will ask mercy and forgiveness and healing of all hearts and minds so all have peaceful-minded and peaceful hearts. I agree the holy decision of Senator Hunasan. Respectfully yours in Christ Jesus, Crispina Omac Tibon." No? Ito na nga, no? Itong si dating Senador Gringo Hunasan. Kilala natin ito, no? At nananawagan kay PBBM at ni former President Duterte na magkasundo na, no? At mahinahon sa mga palitan ng mga salita, no? To be calm. Kalma lang tayo. Yan ang sabi ni Gringo Hunasan dito. Okay? Para ito sa, sabi niya, para ito sa Pilipino. Kasi hindi maganda na nag-away-away na naman, especially itong mga biggest influential na government official, mga Marcoses at itong mga Duterte. Matindi itong away na ito. 'Di ba? Alam natin yan lahat kasi sumabog yan last Sunday, okay? So, hindi na nakatiis itong si Gringo Hunasan. Nananawagan na pati itong mga ex-presidents na si Gloria Macapagal Arroyo at itong si dating presidente Erap Estrada ay isali dito sa executive meeting. Okay? Kasama itong mga ex-presidents. So, sinang apat, no? Kasi wala naman si alam naman natin na wala na si Fidel Ramos, ex-president Fidel Ramos at itong si ex-president Pinoy. Okay, so apat na lang ang presidente natin na medyo malusog pa yung ating sa ilang presence nila, no? So, ayan, gusto nilang magkaisa at gagawa ng executive meeting. Okay, so ire-react natin ito. Bakit ba itong nakaisip si dating Senador Gringo Hunasan na nananawagan siya dito sa apat na ito, especially kay PBBM at Duterte? Kasi kung matatandaan nyo, no, nung sumabog yung palitan ng mga alitan, ng mga words, nung last Sunday, no, na hindi naman natin ma-blame ang kampo ni Duterte dahil nga
sawang-sawa na dito sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno, no? Gringo Honasan believes na hindi ito nakakabuti sa taong bayan, itong pangyayari ngayon. Okay? Grabe na, mismo nga sa social media, ang supporters ng mga Marcos at supporters ng mga Duterte ay nagsalpukan nag-away na sa social media, nag-away-away na talaga. No? Na alam naman natin na ang mga Marcoses, malaki ang population yan, ang mga Duterte rin, malaki rin yung population yan, di ba? Nagdo-dominate yan last election. Yung mga yellow, hindi na yan relevant sila. Ha? I'm sorry to say that, pero hindi na yan relevant sila. Oh. Siguro nga, yung mga yellow nga, kumakampi dyan sa mga Marcoses dahil konti lang yung mga Marcoses. And I believe, sa mga surveys, mas marami yung mga Duterte supporters. Kasi if you will try to analyze, bakit itong si VP Sara mataas ang rating? Ngayon, siya yung pinakamataas. Okay? So, pabor ba tayo dito na mag-executive meeting itong si PBBM at si Duterte with the ex-presidents? Ako, sa tingin ko dito, no, kahit meron tayong mga bagay na hindi nagustuhan dito sa administrasyon ni PBBM, para sa akin, itong executive meeting na ito na ipatawag lahat ng mga presidente, para sa akin, magandang move ito. No? Hindi ako magpataas ng pride dito ha. Sa tingin ko, sa analysis ko, mas mabuti na ito. Silang apat, closed door without media raw. Yan ang sabi ni Gringo Honasan. Ayaw niyang lagyan ng media itong meeting na ito. Sila lang apat magmi-meeting. Dahil alam naman natin bakit importante itong meeting nila. Itong mga presidenteng ito, may karanasan itong tatlo. Ang term nga ni PBBM, hindi pa natapos, pero itong tatlo na mga ex-presidents, may karanasan na ito. Di ba? Alam na nila kung ano yung magiging depekto sa problema ng gobyerno. Itong tatlo, alam nila kung ano yung kalakaran ng mga totoong pagserbisyo at yung mga hindi magandang bagay na mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Alam nila. So I think it would be the best na itong itong tatlong presidente na ito, kung hindi man kung papayag man sila. And for sure I know itong si PBBM, itong si former President Duterte, Arroyo at si Erap, papayag dito na merong kasi ito para ito sa taong bayan. And alam ko itong apat na presidente ito, pareho naman siguro sila ng goal. Ang goal nila is para sa taong bayan. Marami ang problema sa Pilipinas. Ang bansa natin ay punong-puno ng problema at lahat siguro ng mga presidente ay nangangarap na isolve ang ating mga problema. Okay, ito yung aking analysis dito. Para sa akin, walang problema si Duterte. Talagang ipapatawag si Duterte, pupunta yan. Alam ko, matapang yan si Duterte eh. Yang si Arroyo, for sure, Gloria Macapagal Arroyo is still active and he is with the president now. So, alam kong sasama yan sa meeting. Itong si Erap, alam ko naman itong si Erap, dating ex-president Erap is invited also noon, pumunta rin si Erap. Hindi naman taas, hindi naman pride na pagka-presidente itong si Erap, ay talagang pupunta ito. Ang tanong lang dito, if itong si PBBM, no, kung gusto niyang mangyari ito dahil siya yung presidente ngayon, pwede itong mangyari ngayon. Di ba? Kasi para sa akin, mabuti ito eh. Kasi hindi maganda na yung away ng mga Duterte at mga Marcos ngayon, ipalalakihin natin. No? Siguro, no, ang mangyayari dito, pakinggan nila ang sentimento ni Duterte. Okay? Si Duterte yung magsalita muna, pakinggan ni PBBM na ito yung ganyan. Kasi influential si Duterte sa Mindanao. Ayaw nating magkahati-hati ang Mindanao.
na ma-independent Mindanao. Ayaw natin yan. Because sabi nga nila, it will be the least that we can do at the last na gusto nating mangyari na may isang grupo ng parte ng ating bansa na mahiwalay, no, sa Republika ng Pilipinas. Sabi dito ni Sabilio Paran, malaking check si Sir Gringo Honasan, Donmar TV, dapat lang magkasundo ang mga dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo para sa bayan na magkaisa. Patunayan ang unity at anong tawag yan ng BP? Anong ibig mong sabihin dyan? Okay, di ba? Ako, sangayon ako sa iyo, Sabilio Paran. Ako, hindi na ako mag-isip na sinong tama, si PBBM ba o si Duterte. So, syempre ako, bias naman ako kasi I'm a Duterte supporter. No? Talagang kakapi ako kay Duterte. Pero if given a chance na mag-meeting itong mga leaders na ito, it would be a great gift to the Filipino people. No? Sabi nga nila, 2 heads are better than 1. How much more na sila 4? Alam ko, they have their own strength. 4 yan na presidente ha, na dating namuno ng ating bansang Pilipinas. O sabi pa dito ni Gemma Fernandez, agree po ako dyan. Hindi lang pagkakaunawaan yan. Hanggat maaga, magkasundo sila. O, alang-alang sa sambayanang Pilipino. Correct. Mr. President Bongbong Marcos, ikaw lang ang tulay dito na magkaroon ng executive meeting ang mga presidente dito sa panawagan ni Gringo Honasan, dating senador. Ikaw lang, Mr. President. Ang yang executive meeting na yan, that will be very important. Think of the Filipino people na merong mga sakit, mga pobre nating mga kababayan sa Mindanao na nagla-landslide ngayon, laging umuulan, yung mga proyekto sa flood control nasisira, hindi natapos. Ha? Let's give a chance na we will listen to all parts of the islands of the Philippines kung ano yung kanilang hinanakit. Huwag muna nating isipin yung charter change, yung People's Initiative na yan, kung ano-ano mang yung plano ninyo sa iyong term limits, yung mga gusto nyong ipalawakin, yung inyong leadership. Huwag mo na yung isipin. Isipin muna natin kung paano natin malalago ang mga paano ilalago itong ekonomiya natin para sa taong bayan. Grabe. Sobrang mahal na ang hospital ngayon. Maraming nagkasakit, nangangailangan ng pera. Buti nga itong si Senador Bongo, merong malasakit center. So, yang kagaya na proyekto ni Bongo na malasakit center, that is one of an example na nakakatulong sa taong bayan. Now, if mag-isip kayo ng mga bagay na kung ano yung what's happening on the ground sa mga Filipino people, doon ang patuunan ng pansin. Kung anong pwedeng mga ilagay natin sa ating mga kabaranggayan, kung mga problema. Especially that we are having a problem sa food security. Okay? Yung mga magsasaka, bigyan natin kung ano yung mga kailangan nila. Ha? Ano bang problema sa agriculture? Bakit noon pa hindi ito nasusolve? Kayong 4 na mga presidente, kayo ang nakaalam dyan kung ano yung pinaka-the best na gagawin natin. Huwag na kayong magpataas ng pride. Especially ikaw, Mr. President Bongbong Marcos. Grab the opportunity, PBBM, na minsan na kayong bumagsak ang mga Marcoses. Ha? Ngayon ang tamang panahon na i-prove mo na hindi ka kagaya sa nangyari noon ng tatay mo na bumagsak rin kayo. Di ba? O kung bumagsak man kayo noon, kung gusto mong you will prove them wrong, i-prove mo yan ngayon. Na ang mga Marcoses talaga ay marunong magdala leadership ng mga Marcoses sa Pilipinas. Kasi
hindi natin mabiblame eh. Kung maayos ang pamamahala ng isang gobyerno, walang magrereklamo. 'Di ba kung maayos? Pero kung hindi maayos, talagang may magreklamo at magreklamo diyan. 'Di ba? Oh. Look at what happened to the People's Initiative na 'yan. Naging magulo na. Okay? So hindi ko naman sinabi na lahat ng naging presidente ay failure. Hindi. Ang sa akin lang ha, ito yung aking pananaw tungkol dyan. Hindi enough ang pagiging presidente, ang pagiging leaders ninyo, no? Hindi enough 'yan kasi meron tayong 3 branches of government. Executive, merong legislative, at merong judiciary. So hindi enough ang pagiging presidente. Meron pa ring hawak na leader sa every branches. So hindi kayo masyadong makagalaw ng husto sa gusto nyong mangyari. So what I am telling you now is relevant dahil yung pagtipon-tipon yung apat, kung mayroong mga executive meeting na yan, malaking bagay yan. It will show the Filipino people na kayo talaga ay pareho kayo ng layunin kung anong mangyari sa bansa natin. Di ba? Kung kayo mismong apat, no? Especially si PBBM at si Duterte, kung kayong apat ay magkaisa, pupunta kayo ng isang executive meeting. Give your kahit isang araw, isang meeting kayo sa umaga, meeting kayo sa hapon, kung anong gusto nyong sabihin. Kasi experience na kayo eh. Diba? Pag-usapan lahat na ito yung gagawin natin, ito yung sa panahon ko, ito yung ginawa ko. Ito yun, hindi yun applicable. Ito yung tama, ito yung mali. Siguro naman, sa pagpakita nyo na nag-join kayong apat, ang mga taong bayan, ang Filipino people, magkaisa rin. Kasi alam ko, kayong mga influential presidents, meron rin kayong kanya-kanyang mga supporters. Kung magkaisa kayo, di ba kaisa rin yung mga supporters nyo? Di ba? So, I agree with dating Senador Gringo Honasan sa kanyang ideya na panawagan niya kay PBBM na magkaroon ng executive meeting sa mga leaders na ito. Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, paki-comment nga ano ang masasabi nyo tungkol dito. Pabor ba kayo kay Gringo Honasan, dating senador? Pabor ba kayo sa kanyang suggestion? Sabi ito, ambot lang kung masunod yung naisip nating mga mamamayan. Maraming diablo nakapaligid kay BBM. Digong, pambansang Marites. Ayan, sabi ni Toto Remember. Ramon Enriquez, to sa kanila. George PH US. Morine Di Selva. Bakit sino ang nagpabagsak kay Apo Marcos? Sinong ang umaaway kay PBBM? Di ba ang pamilyang Duterte? Kahit wala namang ginagawa masama. Okay, tanong ko sa iyo, Morine Di Silva. Bakit ba nagsalita itong si former President Duterte ngayon? Hindi yan magsasalita kung itong si Martin Romualdez, hindi niya binanatan itong si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Mataas na yan. Tinalakay ko na yan. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, wala na akong magawa sa inyo. Pero welcome kayo dito. Kahit sino kayo. Welcome kayo. Diba? So, ako, wala naman akong nakitang mali dito sa suggestion ni Gringo Honasan. No? In fairness, wala akong nakitang kamalian sa kanyang mga suggestion. Okay? Ayan, para makita yung mga chat ninyo. Okay? Ngayon, usap-usapan rin ngayon, especially itong, hindi ko rin maintindihan eh. Bakit itong mga
supporters ng mismong Presidente Bongbong Marcos, ibinabatikos itong kapatid na si Senator Amy Marcos. Di ko rin maintindihan. Alam nyo, naintindihan ko itong si Amy Marcos, no? Pumagitna lang siya dito sa away na ito, no? Kasi alam niya na hindi talaga maganda na mag-away-away ang mga Marcos at ang mga Duterte. Okay? Pero still, binabanatan siya ngayon ng supporters ni PBBM. Okay? Napansin ko nga meron pa ngang mga supporters ng mga Duterte na sumuporta kay Senator Amy Marcos. It's because si Senator Amy Marcos, pinupuri niya itong mga Duterte. Di ba? Kasi alam nyo, bakit si Senator Amy Marcos kinakampihan niya itong mga Duterte? Dahil hindi niya gusto ang mga ginagawa nitong si Martin Romualdez. Yung kanyang investigation dyan sa People's Initiative yan ngayon, lahat ng mga testigo, tinuturo itong si Martin Romualdez. Ano naman tawag yun? Si Unyate? Galing raw kay Romualdez yung mga ano. Imagine that one. Hindi ka ba magagalit dyan na di umano na every congressman has 20 million kada sa kanilang distrito para lang dito sa proyekto ng hindi naman 'to proyekto, para dito sa isinusulong nila na People's Initiative. Malaki yan. How many 20 million? How many district dito sa Pilipinas? 20 million. Oh. Hindi naman siguro lahat. Hindi ko lang alam kung lahat ba ng distrito. Pero talaga sa 20 million nga, marami na kayong matutulungan ng mga Pilipinong may sakit diyan 'Di ba? Now, kayong mga bumabatikos kay Senator Amy Marcos na mga Marcos loyalist. Ito lang masasabi ko sa inyo. Bakit nyo binabanatan si Senator Amy? Na ito ay gustong magkasundo ang mga Duterte at mga Marcos. Ang tanong dito, sino ba ang nagpagulo? Yun yung banatan nyo. Sino ba ang nagpagulo dito sa away ng mga Marcos at mga Duterte? Sino ang nagpagulo? Sige nga, doon kayo babanat. Wala namang kinalaman si Amy dyan. Itong si Senator Amy, kung ano ang mga nangyari, pipili lang siya kung saan yung tama. Sa tingin niya, yung tama, ang mga Duterte, hindi niyo mabiblame yan. Kadugo yan ng kanyang kapatid na presidente ng Pilipinas Sino ba namang kapatid na nasisira ang utak na doon kakampi sa kabila kaysa kanyang kapatid? Kaya nga ako believe ako kay Senator Amy. Dahil nga siguro malaki ang utang na loob niya sa mga Duterte, hindi lang niya kinalimutan. Hindi ko nga maintindihan si PBBM na bakit mas malapit pang kinakampihan niya si Martin Romualdez compared dito sa kay VP Sara. Look at what happened. Yung confidential funds, hindi man lang nagsalita si PBBM. Yung nangyari yun. Yung sa ICC, hindi sana nagbitaw ng salita si PBBM na ayaw niya ng ICC kung hindi naman fino-force to speak out ni Bato de la Rosa. Di ba? Nung nagalit na si Bato de la Rosa, kino-call out niya si PBBM na be a man. Sabihin mo kung gusto nyong ipakulong kami. Ayan, nagsalita si PBBM. Hindi makapasok yung ICC na yan. I hope na tutuparin yun ni PBBM. Di ba? Marlon, correction lang po mga kapatid. Dapat magpasalamat si BBM kay PRRD. Hindi po nakipag-away si PRRD kay BBM. Nag-alala po siya kay BBM. Bakit po? Dahil alam na PRRD na mangyari sa Pinas kung hindi maagap. Hindi ko maintindihan yung logic mo, Sir Marlon. Okay? So, I think Senator Amy is very dedicated sa kanyang pag-iimbestiga dito sa People's Initiative. She really wants to know kung sino ang nasa likod dito sa
peking initiative na ito. Ha? So babantayan natin itong investigasyon na ito. Para sa akin, ha, I am a Duterte supporter, but I support Jaime Marcos kung sino man yang I support Jaime Marcos kung inaalam niya kung sino talaga ang nasa likod nitong si PI, People's Initiative na yan. Okay? So, dyan lang muna ang pag-usapan natin tungkol dyan. Kasi di ko alam kung ano ang plano ni Senator Jaime Marcos this election or the upcoming 2028 election. Kung saan ba siya pupunta, sa mga Duterte ba o sa kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos. Hindi naman tatakbo si Marcos, pero I think Marcos will have his own candidate kung sino ang gusto niyang i-endorse, di ba? Di natin alam. Sa ngayon, sa ginagawa ni Senator Jaime Marcos ngayon sa Senado, pabor tayo dyan. Okay? Pero sa political plans in the future kay Senator Jaime Marcos, hindi pa ako makapag-decide kung karapat-dapat ba na si Senator Jaime Marcos makipag-alyado dito sa mga Duterte. Yan hindi ko alam. Okay? Ngayon, dahil dito sa mga may nakikita akong isang vlogger, influencer, I don't know kung hindi ko naman kilala yon, in-interview ng taga SMNI. Nasabi nila na itong raw si Las Cañas na biglang sumulpot at dinamay itong si VP Sara at itong si Senator Bato de la Rosa, no? But ang target talaga si VP Sara. Dito sa usaping Uplan Tokhang, nung panahong mayor pa siya sa Davao, na-shock itong si VP Sara. Bakit nadamay niya ang pangalan niya? Ha? Isa na siya sa mga akusado sa ICC dito. Si Las Cañas. Alam natin sino yan si Las Cañas, di ba? Sumulpot yan noong panahon ni former President Duterte. Ngayon, bumalik bigla, accusing VP Sara. Yung isang vlogger na nagpa-interview sa SMNI, sabi niya, ang may kagagawan raw, di umano, siya ang nagsabi, hindi ako, ang may kagagawan raw dito, si Martin Romualdez at si First Lady Liza Araneta Marcos raw. Yun ang sabi niya. Kung yun ang aligasyon niya, dapat magpakita siya ng ebidensya. Hindi yung puros lang storya-storya. Kasi magiging marites yan. Di ba? So ngayon, sino ba ang nasa likod nitong pagsulpot ni Las Cañas? Yan ang tanong natin ngayon na hindi ko rin yan masagot. Pero ayon sa isang vlogger na in-interview sa SMNI, ikagagawan raw ito ni Romualdez at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? Kayo, makokonect ba? Sa ngayon, hindi ko maisip hindi ko para sa akin, parang tinitake advantage lang ni Las Cañas ba? Ito yung aking own opinion Para sa akin, hindi yun, para sa akin I think ang nasa likod ni Las Cañas ay yung mga yelo. Sa tingin ko lang ito yung analysis ko, mga yelo. Tinitake advantage lang nila ang away ng mga ni VP Sara at ni Martin Romualdez at itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Yun ang sa analysis ko I don't think na ganun kaagad na bigla na lang sumulpot again. So sabi ni ang suggestion ni Attorney Panelo, dating legal counsel ni former President Duterte, ang suggestion niya, dahil nag-iingay na naman itong si Las Cañas, ang magiging suggestion niya is bigyan ng formal na kaso itong si Las Cañas. Kasuhan ni VP Sara at kasuhan ni Bato de la Rosa itong si Las Cañas. Para magkaalaman na talagang totoo itong mga aligasyon ni Las Cañas. He should face this one.
kung totoo man ito kung hindi. Di ba? Ito si Las Cañas. Para malaman rin natin kung sino ang nasa likod ni Las Cañas. Sino ang nagturo sa kanya na sumulpot again ngayon. Okay? So tama itong suggestion ni Attorney Panelo. He was suggesting na si Bato de la Rosa at si VP Sara, kasuhan na yan na si Las Cañas. Ay ako, pabor ako dyan para malaman natin kung sino ang totoo. Si Las Cañas ba o itong si VP Sara? Di ba? Para sa taong bayan. Okay? Kasi may aligasyon ka eh. Patunayan mo. Kasi kung sa media ka lang magputak ng putak, marites yan. Paninira ang tawag dyan. Okay? Ngayon, itong former House Speaker na si Pantaleon Alvarez na kaalyado ni former President Duterte ay talagang isinusulong itong Independent Mindanao. Dahil narinig ko yung interview niya sa ANC, hirap na ang Mindanao sa mga ginagawa ng gobyerno noon pa. Na laging nasa huli ang mga budget raw ng Mindanao. Yan sabi nila, okay? Especially ngayon, in example niya ngayon na grabe hindi tumigil ang ulan sa Mindanao. Ang mga proyekto na hindi natapos, nasisira na naman. Yang flood project. Landslide, nagbabaha, nagigiba yung mga dikes. Ayan, nasisira lahat. Kasi, sa tingin nila, kulelat ang Mindanao when it comes to budgeting. Okay? Now, sabihin ninyo, bakit yung panahon ni former President Duterte hindi binigyan ng budget lahat-lahat ang Mindanao? Binigyan ang Mindanao. Pero sa panahon ni Duterte, hindi lang Mindanao ang binigyan niya ng budget. Ito yung example ko sa inyo na in-example rin ito ng isang vlogger na si Badong Aratiles. Yung panahon ni former President Duterte, if you will compare itong airport ng Davao, kasi nandun si Badong Aratiles nung pumunta siya sa prayer rally, So maraming nakapansin yung pati si Banat Bay, napansin nila yung airport ng Davao na mas maganda pa yung airport sa lugar ni Leni Robredo, yung Vice President na kalaban ni Duterte. Na alam naman natin, in the whole years of being a Vice President ni Leni Robredo, kinalaban itong si Duterte. Wala nang tama para kay Leni Robredo ang mga ginagawa ni Duterte, di ba? Alam natin, grabe, kalaban talaga ni Duterte. Pero if you will compare the airport of Davao City and the airport of sa lugar ni Leni Robredo, ang lugar ni Leni Robredo ang pinaka high-tech, pinakamagandang airport na ginawa ni former President Duterte. Imagine that one. Kung selfish pa itong si former President Duterte, hindi na yan binigyan ng budget ang lugar, yung baluarte ni former Vice President Leni Robredo. At itong airport ng Davao, alam niyang for delikadesa, hindi raw maganda na pagandahin masyado ang airport ng Davao because it will not look good. Sabi ni former President Duterte. Kasi taga Davao siya. Ang tawag dyan, delikadesa. Hindi ko sinabing mali itong ginawa ni Duterte, pero nahihiya siyang unahin ang Davao kesa unahin yung ibang lugar. Di ba? So para sa akin, nakakatouch yung ginawa ni Duterte. Inuna niya yung iba sa sarili niyang lugar, sarili niyang city. Okay? Virgilio del Valle
dapat magtandem ang dalawa. President si Sara Duterte at Vice President naman si Senator Amy Marcos. Opinion yan ni Virgilio Del Valle. Ako, hindi pa ako, I'm not into kung sino man ang next president. Ang focus natin ngayon, ang focus ko ngayon, paano ma-solve itong problema ng taong bayan sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi ako honestly, ayaw ko rin na itong si PBBM bumagsak o ba-impeach bilang presidente ng Pilipinas. Dahil kung babagsak itong si PBBM, lahat tayo babagsak rin ang Pilipinas. Ang demokrasya ay demokrasya. Hayaan natin muna at irespeto natin muna ang binoto ng taong bayan. Ang binoto natin si PBBM. Sabi niyo ng mga nabudol, nabudol kami. Dapat i-impeach natin si PBBM. Nabudol kami. Hindi yan kasalanan ni PBBM kung nabudol kayo. Hindi ko ipinagtanggol si PBBM, Alam kong mali yung ibang mga ginagawa ni PBBM. Pero the fact na nagkamali tayo, pati ako, nabudol ako, the fact na nagkamali tayo, nasa atin yung mali. Hindi natin, I will really accept na nabudol ako. Dahil marami ang kanyang mga sinasabi during campaign na hindi talaga niya tinutupad. Di ba? So, isa ako dun. So, bad choice yun na binoto ko siya. Para sa akin sarili ko itong opinion. Nagkamali talaga ako. Pero wala na akong magagawa dyan. Binoto ko yan. So, let's respect that. Let's respect that. Pero, itong mga aligasyon ni former President Duterte na si PBBM ay isang jadik na presidente, ay iyon, ibang usapan yon. Pwedeng ma-impeach si PBBM dun, kung mapapatunayan kung meron. Okay? At kung for delikadesa naman, itong si Presidente Bongbong Marcos, if you think na yung mga aligasyon ni former President Duterte paratang ng paninira, i-prove mo sa kanila, magpa-drug test ka. Di ba? For transparency sa Filipino people. Nire-remind na kayo ni Ma'am Lee Chen. Like po tayo guys. Thanks po sa 990 viewers. Don't forget pwede kayong magpakapi dyan at magpakulay in support with Donmar TV. Teresita Menodiado, bakit i-impeach? Si Duterte ang dapat hulihin sa ICC. Yan ang sabi ni Teresita Menodiado. Wala akong magagawa sa iyo. Opinion mo yan Yang ICC na yan, hindi yan karapat-dapat pumasok dito sa Pilipinas. It will be an insult sa ating mga AFP at sa ating PNP. Alam nyo ba kung bakit? Gumagana ang justice system natin dito sa Pilipinas. It will be also an insult sa ating mga government officials, especially itong si PBBM at si VP Sara. Insulto yan sa kanila kung ipapasok yung ICC na yan. Meaning, weak leader kayo. Bakit ba tayo mga nangangailangan pa ng ibang bansa para lang madisiplina ang bayan natin? Meaning, this government is very weak. Hindi dapat ganyan. Gumagana. Ang dami nating pulis. Ang dami nating AFP. Gumagana. Si Senator Laila de Lima dating Senator Laila de Lima, nakalabas ang judicial system natin, gumagana. Itong si de Lima, ito yung putak ng putak tungkol dito sa ICC dahil para sa kanya, itong ating wala siyang trust sa gobyerno na wala na raw, sabi niya dati na he is a political prisoner. Sabi niya. Pero anong nangyari ngayon? Nanalo ka sa kaso. Ay hindi naman nanalo, nakapag-bail ka,
meron pang isa na dinidinig ngayon. Kasi ang reason dito is yung mga testigo bumaliktad na. Wala tayong magagawa diyan. That is technicalities. Kung ano yung technicality ng judge nung hukuma natin, re-respetuhin natin 'yan. 'Di ba? Paano magulo si Lakay? Tama yung sabi ni Tatay Digong, weak leader. 'Di ba? So ako hindi na ayoko nang i-emphasize ang bangayan, yung away doon, away dito, weak ka dito, gumagamit ka, gano'n. Ang akin dito, ano ba ang main initial na gagawin ng gobyerno para sa for the benefit of the Filipino people, for the benefit of the taong bayan? Ano ang gagawin? So para sa akin, tama itong ginagawa ni Gringo Honasan. Nag-suggest siya na magkita itong lahat ng presidente. Two heads are better than one. Di ba? Ilang 43 minutes na tayong nagsasalita dito. Ma'am Lee Chen, shout out po, and Ma'am Lenlen Ambiak and Ma'am Susana Gamboa. Yan. At si Ned and Kali Vlog. So, itong inusinulong ni Pantaleon Alvarez na Independent Mindanao, ang masasabi ko dito, sila ang nag-claim sila ang nag-explain dito na hindi ito rebellion ang kanilang ginagawa. Dahil meron raw tamang proseso dito. Gusto nilang Independent Mindanao sa tamang proseso. Pwede siguro nilang gawin yan, no? Kung nakasaad yan sa ating konstitusyon. Sabi nga nila, magpapapirma sila sa taong bayan sa Mindanao kung papayag. Okay? Ano ba ang epekto dito? Ang epekto dito, yung sa Luzon at mga Visayas na gustong susuportahan ang Mindanao. Kung gusto, dahil it will be a division sa government ni the existing government of the Marcos and the plans of the Duterte group, no? What if sige, let's give future analysis. What if nahati na ito? Yung Mindanao gobyerno sa headed by the Dutertes at itong Luzon sa mga Marcos. Ngayon, ang kawawa dito yung Visayas. Saan ba pupunta ang tao ng Visayas? Pipili sila, sa gitna sila eh. Saan ba tayo? Dito ba tayo sa gobyerno ng Mindanao o sa gobyerno ng Luzon? Magulo yan. Magiging magulo yan. Yan ang dapat sagutin ni Pantaleon Alvarez at ni former President Duterte kung ano ang mga legalities dito na hindi ito magiging magulo. Di ba? Yan ako, sa ngayon, wala akong desisyon kung pabor ako o hindi dito. Kasi nire-research ko muna ng maigi bago ako mag-vlog tungkol dyan. Sa ngayon, gitna muna ako, no? Siguro nasabi yun ni former President Duterte out of frustration. Hindi ko palang alam, ha? Anytime this week, sabi ni The Ghost, anytime this week, by next week, by prison uli si PRRD, mukhang hawak na this month may pupunta ng Berlin ulit. I don't think, no? I believe Duterte na hindi, para sa akin wala sa ugali ni former President Duterte na mag-rebellion. Wala. Kung gusto man lang ihiwalay ang Mindanao, through the right process, makikinig pa rin yan si former President Duterte sa mga sentimento ng taong bayan. I believe so. Ayaw ni Duterte yung magkagulo at magkagira-gira. Ayaw ni Duterte niyan.
kilala ko ang ugali ni Duterte. I already study the behavior of Duterte since he was our president dito sa Pilipinas. Wala sa ugali niya yung kaguluhan. Gusto niya mahinahon lahat. Yan sa pagkakaalam ko ha. Bel Johnson, Donmar, pabiyaan mo sila. Ang ibanat mo ay ang bigas ay 65 peso ang... Ma'am, Bel Johnson, alam ko sa hinanakit mo dyan bigas, itong aking kino-comment sa inyo, i-general ito. General ito, ma'am. Alam kong may problema tayo dyan. Kaya nga sabi ko, itong 4 na presidente na existing ngayon, medyo malusog pa man sila, magkita-kita sila. Suggestion niya ni Gringo Honasan na mag-executive meeting kung ano yung gagawin nila dito sa taong bayan. O isa na yan. Problema natin yan. Yung bigas. Yan ang pagtuunan natin ng pansin. Ako, sang-ayon ako sa iyo dyan. Kaya nga itong People's Initiative na ito, ito yung isa sa mga rason bakit naghihirap ang Pilipino. Dahil kumuha sila ng budget, pera sa taong bayan para lang dito sa People's Initiative na ito. Fire Rabbit, ha? Nananawagan na nga sa mga AFP and PNP na magrebelyon, feeling na hindi siya nananawagan na Fire Rabbit, ano ka nga, before ka nga mag-comment ng ganyan, mag-research ka muna. Nananawagan, let me correct you, Fire Rabbit, nananawagan si Duterte sa AFP at sa PNP na gawin nila ang trabaho nila na protektahan ang konstitusyon. Hindi magrebelyon. Fake news ka, sir. Huwag kang ganyan. Mali yan. Fire Rabbit, mukha yatang kulang ka sa research, sir. Fake news ka dyan. Dito sa Donmar TV, hindi nyo mapipeke dito. Lahat ng mga sinasabi ko, nire-research ko ito. Hindi ako gumagawa ng mga storya dito na merong puting ahas, merong mga itim na daga na nagsabi. Wala. Lahat ng mga binavlog ko dito sa Donmar TV, lahat coming from the mainstream media and sa mga social media na updates. Anong update ni VP Sara? Yung nananawagan si VP Sara, nakasuhan nyo kami. Yung mga nag-aakusa. Yung mga nag-aakusa na involved sila sa Oplantokhang. Yan, ibinabalita natin yan. Gumagawa tayo ng own analysis at reaction dyan. Sino bang magsabi nag-rebellion? Wala yan sa vocabulary ni Duterte. Yung word na rebellion na yan. Fire Rabbit, hindi ba minura nga ni Presidente research? Meron video? Saan yung video nga? Sige, maglagay ka ng link dyan. Minura nga. Minura ni Duterte si PBBM. Ano yung minura niya? Na si PBBM ay jadik. Hindi yung minura niya na AFP, PNP, nananawagan siya, gawin niyo ang trabaho ninyo. Ano ba ang trabaho ng PNP? Protektahan ang ating konstitusyon. Petra Gatusang, good afternoon Donmar, salamat sa malasakit sa bayan. Yes, default na yan na talagang may malasakit talaga sa may malasakit tayong lahat sa bansa natin. Di ba? Fire Rabbit, hindi ba? Hindi. Hindi talaga. Fire Rabbit, sa next vlog ko, bumalik ka, mag-research ka muna, basa ka ng basa. Welcome ka dito sa Donmar TV, don't worry. Kung ayaw mo sa aking mga opinion, it's okay. It's okay, I will understand. Wala na akong magagawa dyan sa inyo. Pero I would suggest na mag-research ka muna. Yung sinabi mong rebellion, hindi, mali yan, sir. Okay? So, mag-comment, mag-react dito sa video natin, no? Basahin ko yan sa ating comment section at pag-usapan natin ito sa comment section, sharing of ideas. Okay? Guys, paki-like, paki-share itong video na to, no? Para kakalat ito sa taong bayan,
and subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Maraming salamat sa mga nanonood ngayon, sa mga hindi nagustuhan ng aking opinion at sa mga nagustuhan nilang aking opinion. Lahat-lahat kayo, welcome kayo dito. Okay? Open ano tayo dito, no? Basta magkaisa lang tayo. You have your own demokrasya tayo eh. Hindi ako kagaya ng ibang vlogger na binabato sila ng binabato sila ng mga maling opinion, no? Hindi nakasundo ng opinion, iba-block ng vlogger. Hindi ako ganyan, ha? Oh. Nang bablock lang ako nung mga nang-aaway ng mismong mga ka-chat na hindi na maganda. Pero yung pare itong si Fire Rabbit na meron siyang opinion, i-welcome yan. Opinion niya yan. Re-respetuhin natin yan. Oh, maraming salamat sa mga moderators, loyal moderators ko na itong si Ma'am Lee Chen. Siya lang yung present ngayon sa mga moderators ko. Ma'am Lee Chen, maraming salamat, no? At guys, patuloy nating bantayan ang ating bayan, no? Sa mga government officials na sakim sa kapangyarihan. Bantayan natin diyan. Okay? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli.